Tuta yan, di ba? Skyflex, Magic Flex, tsaka si Rebisco. Try natin kung tama, ha? Isang magandang araw mga boss amo. Today nga ay dinala ko ulit ang mga barako ko for a pack walk. Kanina ko lang din napansin na napakalaki na pala ng pinagbago ng pack. Noong una kasi, pag nasa malapit na sa gate ay hindi na mapakali ang mga aso ko. Ngunit ngayon ay behave sila naghihintay at napakakalmado nila. Kaya sa mga boss amo kong hindi pa rin napaperfect ang pack walk, ay tiyaga-tiyaga lang po kayo. Hindi mo po makukuha sa santong paspasan ang pag-aaso. Daan ka muna. Kagaya namin, kahit na araw-araw kaming gumagawa ng packwalk, ay meron kaming mga adjustments sa bawat galaw namin. Kaya sa packwalk na to, ay ginawa kong mas lower ang dominance ko. Kagaya ng mga reactions ng aso ko ngayon na nambabatak sila sa leash. So, hindi ko na sila sinundot sa tagiliran, bagkus ang ginawa ko ay hinatak ko lang ng konti ang leash. Mukha namang effective kasi kahit papano, ay hindi na-rattle si Pyongyang sa akin. Noong ni-review ko kasi yung mga previous packwalks namin, lalo na yung mga nag-away-away sila, talagang sobrang taas ng dominance level ko na si Pyongyang ay natatakot na sa akin. Kagaya nito, lumilingon siya doon sa tumatahol na aso, hindi ko na siya sinundot sa tagiliran dahil tiningnan lang naman niya ang aso. Morning. Diretso ka lang. At ito nga, makikita nyo yung body language ng mga aso ko na kalmado sila, nagiging alert pero hindi sila nambabatak talaga ng leash. Tuta yan, di ba? At ito ang acid test ngayong packwalk namin. Kita natin. Meron kasing isang tuta na gustong lumapit sa pack. Mataas ang energy ng tuta kasi yung ibang mga tuta o aspin sa daan kapag nakita ang pack ko ay nagsisitago pero itong isang ito ay hindi at talagang umupo pa sa harapan ng mga aso ko. Yun, may tinatagong angas talaga ang aspin na to. Okay, pagmasdan nyo ang ginawa namin kasi nag-i-intensify ang tension ng leash kaya ang ginawa ko ay sabi ko kay Rodel ay ihiwalay muna si Dilim at si Rasha at sabi ko rin ay ihiwalay si Chico kay Pyongyang dahil si Pyongyang ay known to be kapag merong asong lumapit sa kanya at siya ay excited ay siya ay nambabanat. Hey. Sige, daan lang. Huwag lang matatakot. Habang nakafocus kami doon sa astig na tuta, ay meron palang dadaan. Hindi ko pala nasabi kay madam na wag dapat siya magsalita. Nai-stimulate kasi ang behavior ng aso kapag hindi ka kalmado. Dapat ay no touch, no talk, no eye contact. Kagaya ni Kuya. Ayun naman pala, kaya napakataas ng energy na naramdaman ko dito sa tuta na to ay pinatay daw niya yung mga kapatid niya. So far so good nga ang packwalk namin. Nadaanan din namin yung isang aspin na isa pa sa mga binabatok ng mga aso ko. Pero this time ay dinaanan lang nila ito. Nakakita rin kami ng inahin na may kiti at akala ko ay hahabulin ni Bullet kasi si Bullet ay notorious sa ganitong sitwasyon. Pero ito ay tiningnan lang nila at lumagpas na kami at hindi na kami nagtagal sa area na to. At ito nga, nasa Barangay Road na kami at ito ay isang panibagong experience sa mga barako ko dahil napakadalang na kami ay pumunta dito sa area na to. Unti-unti namin sinasanay ang mga aso ko dito sa Barangay Road dahil ang inner roads ay parang nagiging teritoryo na nila. Hi, morning. Wala naman magiging problema kung naging teritoryo na ng mga aso ko ang inner roads. Ang problema ko doon, baka mamaya, ma-board na rin sila kapag ginagawa namin ang packwalk sa lugar na yon. Dahil, mga boss amo, noong unang panahon, ang mga aso ay likas na nakakagala. At sa panahon ngayon, dapat may stimulate ang mga aso natin sa iba't ibang environment para mabigyan natin sila ng buhay ng aso. Yun. Kaya ano ang verdict ngayong packwalk namin na to? Sa tingin ko, it's 9 out of 10. Yun pala ang dapat gawin. I-adjust ko ang aking dominance. Ibaba ko ito para ang mga aso ko ay hindi matakot sa akin. Oo nga naman, dahil ang asong takot ay hindi kalmado. Very good. At ang hindi kalmadong aso ay dahil sa hindi kalmadong tao. Dahil ang sobrang taas na dominance ay nagiging galit. Very good. At nagiging inis. Very good. Tama to, gustong nahihimas. Yun lang po sa ngayon at maraming salamat sa panunood.